Alam mo ba na ito ang nauuso yung paraan ng paglilibing? Babaon ang bangkay bilang pataba sa ilalim ng puno. Ang tawag dito ay burial pad. Ang burial pad ay isang alternatibo sa mga tradisyonal na pamamaraan ng paglilibing. Ito ay nagbibigay diin sa pagpapanatili ng kapaligiran at ekolohiya. Sa halip na gumamit ng kabaong na gawa sa hindi nabubulok na materialis tulad ng metal at hardwood, ang burial pad ay isang biodegradable na lalagyan na karaniwang gawa sa mga materialis gaya ng mga recycled paper, karton at iba pang natural na fibers. Sa ganitong paraan ng paglilibing, ilalagay lamang ang mga namatay sa isang organic pad na gawa sa mga biodegradable materials. Pagkatapos ay ibabaon ito sa lupa kasama ng isang sapling o maliit na punong kahoy. Habang natural na nabubulok ang katawan at nagbibigay ng sustansya sa sapling, dahan-dahan itong tutubo bilang isang puno. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga biodegradable materials at pagtaguyod ng natural na pagkabulok, layunin ng mga burial pad na bawasan ang epekto sa kapaligiran ng paglilibing habang pinapayagan ng mga individual na mag-iwan ng positibo at ekolohikal na pamana. Ang isang kapansing-pansing halimbawa nito ay ang proyekto na Capsula Mondi, pinasimulan ng mga Italian designers na sina Anna Citelli at Raoul Bretzel. Ginawa nila ang Capsula Mondi burial pad na may hugis na parang itlog at gawa sa mga biodegradable materials. Ang pad ay dinisenyo upang paglagakan ng katawan ng namatay na nakapansanggol na posisyon. Ito ay sumisip at taguyod ng natural na pagkamulok at paglago ng isang puno na nakatanim sa itaas nito. Ang paraan ng paglilibing na ito ay gumagamit ng puno bilang lapida. Ito ay nagpapahintulot sa namatay na magpatuloy sa pamumuhay sa ibang anyo ng buhay. Ito ay nagsisilbing espiritual na suporta para sa mga yumaong mahal sa buhay. Ito ay mas nakakatulong sa pagpapagaan ng kalungkutan ng pamilya kaysa malamig na batong lapida. Tinutugunan din ito ang isyu ng pag-okupa ng yamang lupa. Habang lumalaki ang mga puno sa ibabaw ng burial pad, ang dating tahimik na sementeryo ay magiging isang makulay at luntian na kagubatan. Upang maiwasang malito ang mga pamilya kung aling puno ba ang pag-aari nila, nilagyan ng mga designers ang bawat organic burial pad ng designated GPS location system para mahanap ng pamilya ng namatay ang kanilang puno gamit ang isang mobile phone. Bilang karagdagan, ang mga pamilya ay maaaring bumili ng iba't ibang uri ng sapling tulad ng mga puno ng mansanas, mangga, at marami pang iba. Bilang dagdag kaalaman, alam mo bang maliban sa tradisyonal na paglilibing, mayroon ding ibang paraan ng paglilibing tulad ng cremation o ang pagsulog sa bangkay ng namatay. Sa Amerika naman, kailangan mong kumuha ng iba't ibang clearances upang pahintulutan ang pamilya mong maglibing ng katawan ng iyong mahal sa buhay sa gitna ng dagat. Sa kultura naman ng Tibet, pinapakain nila ang bangkay ng kanilang mahal sa buhay sa mga ibong buwitri o vulture upang pagpapakita ng kanilang mataas na pagrespeto sa taong yumao. At ang nauuso ngayong paraan ng paglilibing nga ay ang burial pad kung saan isang puno ang tutubo mula sa pinaglibingan ng namatay. Kung ikaw ang papapiliin, anong halaman ba o punong kahoy ang gusto mong magpatuloy sa iyong buhay? Aabang